Sa hindi sinasadya ay magkasabay namang itinaas nilang dalawa ni Becky ang kanang kamay kaya sila agad ang nakita at tinawag ni Mrs. Smith. Nang makita iyon ng mga kasamahan nila ay bigla namang umingay ang buong paligid. Walang ibang maririnig kundi ang mga tuksuhan ng mga ito. Inis na binalingan naman niya ang walang ibang may paka na kundi si Trixie. Sa loob-loob niya na inirapan ito. Hindi na niya pansin na pulang-pula na ang mukha niya. Hindi na niya pansin na pulang-pula na ang magkabila niyang tainga. Class, keep quiet, sambit ni Mrs. Smith. Nagtataka naman ito kung bakit panay ang tuksuhan sa kanilang dalawa ni Becky. Hindi makatingin ng diretsyong lumapit siya rito. Si Becky naman ay lumapit na nagtataka kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon ng mga kasamahan nila. Nang nasa harapan na sila ng klase, nagsalita ulit si Mrs. Smith, "Everyone, you have to take this training seriously. Hindi tayo pumunta rito para maglaro." Sa unang pagkakataon ay narinig nilang saway nito, automatiko namang tumahimik ang lahat. Ilang sandali pa'y binalingan siya nito, "Miss Sarocha, ikaw ang mag-CCPR kay Miss Armstrong," nakangiting sambit nito. Po, Miss Armstrong, ikaw naman ang kunwaring ire-rescue ni Miss Sarocha." Natigilan siya. Napansin naman iyon ni Mrs. Smith, "Miss Sarocha, hindi mo naman imamouth-to-mouth si Miss Armstrong." Natatawang sambit nito. Nang marinig niya iyon ay mas lalo namang namula ang magkabila niyang pisngi dahil sa magkahalong hiya at kilig, hindi inis, sa loob-loob niya.